Nandito ka ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serie. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede niyong i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box. Depende ko sa kayo nanonood. Nag-isip ako kung aling platforms pa kayo pwedeng mag-send ng stories sa akin. Are there any platforms that you could suggest where you can send your stories? Para mas marami yung mga ma-reach nating people na baka meron pala silang mga very interesting and scary stories that they could send to us. Also, I just want to mention that malapit na tayo mag 500,000 on TikTok. Dito naman sa YouTube, malapit na tayo mag 10,000. Actually, hindi pa naman. 8,000 pa lang tayo. Pero malapit na rin yon. Para sa una nating kwento. Hi, Ate Bebs. I am a silent viewer, listener ng mga videos mo dito sa TikTok. So if ever man na mabasa mo ito, thank you so much. You're welcome. Please allow me to share our downfall, Ate Bebs. But for the sake of the person involved, let me just use different names. It happened after the barangay elections last 2023. Yung cousin ko acts as a barangay subsecretary before kahit na super bata niya pa. Siya talaga yung pinili ng kapitan namin since sa probinsya, takbo lang ng takbo kahit yung iba, wala naman talagang alam kung paano mamalakad. Ginawa siyang subsecretary since marunong siya kung paano mag-handle ng budget, gumamit ng Microsoft Office, at kung ano-ano pa. Mostly administrative jobs. Chang is very smart. Laging top sa klase from elementary hanggang SHS. Sobrang tahimik. Laging nasa bahay, boarding house, o sa bahay ng boyfriend lamang niya. Scholar din yung pinsan ko and working student at the same time. Lahat na nakukuha niya sa mga sideline at sa pagiging scholar niya, pinambibili niyang gamit sa bahay at para na rin sa papa niya. Biruin mo, nabili niya ng phone, motor, ref, tapos nakapagpakabit pa siya ng wifi sa mura niyang edad. Pati kami madalas niyang bigyan, kaya sabi ko sa sarili ko, malayo ang mararating ng batang to. Before maging subsecretary yung pinsan ko, meron na talaga kaming sekretary ng barangay. Pangalanan na lang natin siyang junior. Matagal na siya nagsisilbi ng maayos. Wala naman kaming problema sa kanya hanggang sa dumating yung time na inalis na lang siya bigla ng kapitan namin. Hindi ko talaga alam ang buong kwento, pero yung pinsan ko ang pinalit. After nung eleksyon, nanalo si Junior bilang barangay kagawad. At yung dating kapitan namin, bigla na lang namatay, weeks lang after ng eleksyon. Ang sabi, namatay raw ito nang nalulunod siya sa sarili niyang plema. Isang araw nabalitaan ko, nasa ospital yung pinsan ko. Hirap daw huminga. Noong una, akala namin ina-asthma lang siya. At sabi nung unang clinic na pinuntahan niya, need niya lang gumamit ng nebulizer. Nag-decide sila na magpa-second opinion. Ngunit nalaman na lang namin na may tubig na pala ang kanyang mga baga. Biruin mo, ilang galon na ng tubig yung tinatanggal sa kanya pero walang nangyayari hanggang sa nagkaroon siya ng mga bukol sa katawan. Kinailangan niyang ihinto ang kanyang pag-aaral dahil hindi na niya kaya. Simpleng pananalita lang, hinihingal na siya. Awang-awa kami, pero nagtataka kami bakit hindi pa rin siya gumagaling. Kaya naisipan naming ipatingin sa albularyo. Hiwalay ang mga magulang ni Jiang. Ang nanay nito ay nasa Visayas at kasama naman nila ang kanilang tatay. Sabi ng mama ni Jiang, meron siyang kakilala na malakas na manggagamot sa kanilang lugar. Kaya kahit na napakalayo ng lugar, pinuntahan pa rin ng mama ng pinsan ko. Pagkarating nila sa albularyo, wala pang nasasabi si tita tungkol sa kalagayan ng anak niya. Nagtanong na agad ang albularyo, "Nandito ka para sa anak mo?" Sabay banggit sa buong pangalan ni Junior. Ano nangyari? Kinilabutan kami kasi maski tita ko hindi kilala ang buong pangalan ni Junior. Sabi ay meron daw nagpakulam sa pinsan ko. Nagbayad raw ito na malaking halaga para sirain at patayin ang pinsan ko. Malaking bagay daw binuwis nito para lang pahirapan ng pinsan ko. Doon lang din namin nalaman
na nung nag-turnover ceremony ay nagkasagutan pala si Jiang at si Junior. Hindi na naidetalye yung buong pangyayari, pero ang sabi ay napahiya raw ng pinsan ko si Junior nung araw na yon. Lumipas ang buwan, patuloy na nagpapagaling yung pinsan ko. Kung saan-saang hospital na siya dinala, naging desperado na kami ng mga panahon na yon, hanggang sa sabi ng mga pinsan ko, okay na raw si Jiang. Nakatulong daw ang chemo para bumilis ang paggaling niya. Excited pa nga raw itong si Jiang kasi sabi niya, paggaling niya ay babalik siya sa pag-aaral. Magpapakain siya para sa lahat ng tumulong para sa kanya, not until August. Sinugod siya sa ospital. Ang sabi, may stage 3 cancer ang pinsan ko. Hindi na raw kinaya ng katawan niya, kaya sa kasamaang palad, binawian na rin siya ng buhay. Akala namin tapos na ang lahat. Nakaburol na ang pinsan ko pero may napansin yung mga tita ko. Bakit lagi nakasuot ng pula si Junior at tila hindi mapakali? Sabi ng matatanda sa amin, huwag daw namin hayaang makita nito yung mukha ng pinsan ko o mabulungan man lang. Mas napatunayan pa namin na pinakulam nga niya ang pinsan ko nung isang araw. Dahil isa nga siyang kagawad sa barangay namin, syempre, pupunta siya kila Jiang. Pero napansin namin, nakasuot siya ng pula. Lahat namang nagpunta sa lamay ay isa lang ang sinabi, condolences o nakikiramay ako. Pero iba ang kay Junior. Literal na nagpatayo ito ng balahibo ko sa katawan. Ang unang lumabas sa bibig niya ay, nag-iba na ba ang mukha ni Jiang? Nang narinig namin ito, lahat kami tumayo at humarang sa kabaong ng pinsan ko. Nagsiksikan kami ng mga tita ko, wag lang makapasok si Junior sa bahay nila Jiang. Habang nakaburol yung pinsan ko, hindi mapakali si Junior. Daan ng daan sa bahay na hindi naman niya ginagawa noon. Ilang beses siyang nagtangkang pumasok o sumilip sa pinsan ko pero hindi niya magawa. Lagi siyang makikipagtitigan sa amin sabay aalis. Araw ng libing kahit na sobrang sakit para sa amin, naging alerto pa rin kami dahil alam naming nandyan lang sa tabi si Junior. Tahimik na nagmamasid sa amin. Sa simbahan pagkatapos ng misa ay isa-isang lalapit ang mga tao sa kabaong at bibigyan ng bulaklak at babasbasan ng holy water ang bangkay. Nagtangka na namang lumapit si Junior pero dahil nga alerto kami, hindi namin hinayaang makakuha ng bulaklak si Junior at makalapit. Panghuli ay ang sementeryo. Habang nasa karo pa si Jiang, nakapalibot na kami at tahimik na umiiyak habang si Junior ay tila kumukuha ng tiyempo upang makalapit sa pinsan ko. Nung ilalabas na ang kabaong ng pinsan ko sa sasakyan, nagulat na lang ako na nasa tabi ko na si Junior. Buti na lang din at nakita siya ng isa ko pang pinsan at kahit na masikip ang daan ay agad kaming humarang. Nagulat na lang ako nang may binulong siya sa akin. Bakit? Bakit kayo humaharang? Ayan ang tanong niya sa akin. Kahit na takot ako, nilakasan ko na lang ang aking pag-iyak at pasimpleng lumayo sa kanya. Habang nagsasabi kami ng huli naming pamamaalam kay Jiang, napansin namin ang boyfriend nito na nakatingin sa malayo. Ayun naman pala ay nakikipagtitigan siya kay Junior. Ang sabi ng mga nakakita, minuto ang nagiging titigan ng dalawa at ang sama ng tingin sa isa't isa. At walang ano-ano'y umalis si Junior sa sementeryo. Nagtagumpay kaming hindi siya nakalapit sa pinsan ko. Pero talaga nga ba kaming nagtagumpay? At doon na po nagtatapos ang kwento. Nakikurious ako. Bakit kaya kailangan makita ni Junior ang mukha ni Jiang even after death? Siguro kasama yon sa mga kasunduan niya doon sa hinire niyang mangkukulam. I am really sorry for your loss. Actually, no, sa sobrang detalyado na itong kwento, naniniwala ako. Naniniwala ako nangyari siya. Dahil nga, napakadetalyado ng pagkukwento ng ating sender. And, you know, it's really unfortunate and sudden, no? Yung gumaling na siya eh. Tapos bigla.
malala na pala yung cancer niya. Ano na kaya nangyari kay Junior ngayon? Kanino siya nakipagsunduan? I'll see you guys sa next upload. Bye-bye.